Ngayon ay ginugunitan natin si San Andres Dunglac at ang 117 mga martir na kanyang kasamahan na nag-alay ng buhay para kay Kristo sa Vietnam. Sa mga panahong ang pagsunod kay Kristo ay maaaring humantong sa pagpapakulong, pagpapahirap o kamatayan, nanatili silang matatag at puno ng pag-ibig sa Diyos. Ang Ebanghelyo ay nagpapaalaala sa atin na sino man magliligtas ng sariling buhay sa pamamagitan ng pag-iwas sa krus ay mawawalan nito. At ang sino mang mag-aalay ng buhay alang-alang kay Kristo ay magkakamit ng buhay na walang hanggan. Ito ang naging landas ni San Andres at ang kanyang mga kasamahang martir. Hindi sila yumuko sa takot, hindi sila sumuko sa kapangyarihan, at hindi nagkulang ang kanilang puso sa pag-ibig sa Diyos. Bagkus sa gitna ng matinding paghihirap, mas lalo silang kumapit sa krus. Batid na ang kanilang pag-aalay ay magiging binhi ng pananampalatayang patuloy na sumisibol sa kanilang bayan. Si San Andres Dunglac ay kilala sa kanyang kababaang loob, sa kanyang malasakit sa mahihirap, at sa kanyang walang pagod na paglilingkod bilang pari. Paulit-ulit siyang inaresto at paulit-ulit ding iniligtas ng kanyang mga kasamahang Kristiyano. Ngunit hindi niya ginamit kailanman ang kalayaang iyon upang tumakas sa kanyang tungkulin. Sa halip, ginamit niya iyon upang patuloy na ipalaganap ang salita ng Diyos. Hindi siya lumaban gamit ang armas, kundi sa pamamagitan ng kabutihan, katapatan at pag-ibig sa kanyang kawan. Ang mga martir na kasama niya ay mula sa iba't ibang estado ng buhay. Mga pari, madre, katikista, magsasaka, kabataan, ama at ina ng pamilya. Ang kanilang buhay ay naging pataba sa isang simbahang hanggang ngayon ay buhay na buhay. Ang Vietnam na minsang nabalot ng pang-uusig ay isa sa mga bansa ngayong may malalim at masiglang pananampalatayang Kristiyano. May mga pagkakataong kailangan nating manindigan sa katotohanan kahit ito ay mahirap. May mga pagkakataon na ang pagiging Kristiyano ay humihiling sa atin ng pagtitiis, pag-unawa at pagpapatawa. Sa mga pagkakataong iyon, inaanyayahan tayo ng mga martir na huwag matakot sapagkat hindi tayo nag-iisa. Bagkus, kasama natin sila. Naway maging inspirasyon natin ang mga martir ng Vietnam upang maging mas matibay tayo sa ating paglalakbay sa pananampalataya. Naway turuan nila tayo maging tapat sa kalooban ng Diyos araw-araw, maging mapayapa sa gitna ng pagsubok, at maging matapang sa pagiging saksi ng Ebanghelyo. At tulad nila, naway buhay din natin ang maging binhi ng pag-asa para sa iba. San Andres Dunglac at kasamahang mga martir, ipanalangin ninyo kami.